Standby ang panig ho ni Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Cebu. Maya-maya lamang, bibigyang dan ko muna itong pag-uulat mula naman sa panig ng mga otoridad, law enforcement bodies na nakatutok ho para sa seguridad ng mga dumadalo dyan sa Association of Southeast Asian Nations Summit 2026. Maigpit po kasi yung mga ipinapatupad ho na mga protocol at monitored threat. Wala naman daw na tukoy ayon niya huyan sa mga otoridad. Alamin natin ang latest information mula sa panig ng pulisya at militar na katutok dyan si Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, mahigpit na ipinapatupad sa ngayon ng seguridad para sa ongoing activities para yan sa Association of Southeast Asian Nations Summit 2026 na siyang nakatakdang i-host ng Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na going smoothly ang mga aktibidad at preparasyon para sa summit na siyang gaganapin sa magkakahiwalay na petsa at buwan sa buong taon niya ng 2026. Anya, nabigyan na ng sapat na mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga katuwang na ahensya, partikular na ang Department of Interior and Local Government at maging ang Philippine National Police na siyang naglalayon para sa mas maayos na latag ng seguridad at inaasahan na magagawa ito ng maayos at matiwasay. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga tinig ni Executive Secretary Ralph Recto. Yes. So far going smoothly. It's very challenging buong taon to. There are many departments involved. Dito sa PNP will be safety and security, right? So I think we'll be able to do. Sa naging pagtatanong din ng Bombo Radio Philippines kay Executive Secretary Recto, sinabi nito na kumpiyansa naman ang pamahalaan na magiging maayos at ligtas sa magiging pagpupulong para rin yan sa Association of Southeast Asian Nations Summit ngayong taon dahil na rin sa patuloy na pagtalima ng mga ahensya at kalihim sa mga direktiba nga nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular na itong mga ahensyang ito. Ito na rin ay para sa pagdating ng mga dignitaries mula yan sa iba't ibang mga bansa. Inaasahan kasi na isasagawa sa bansa ang halos 650 na pagpupulong. Ngayong taon din yan na siyang malaking hamon para sa pamahalaan. Sa kabila nito, nananatili naman anyang may kooperasyon at koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para masiguro na magiging maayos ang lahat ng event na may kaugnayan sa summit. Tiniyak rin ni Recto na wala naman silang namomonitor na kahit anumang banta sa seguridad at sinabi na tiwala ang pamahalaan na sa magiging koordinasyon at ugnayan ng mga ahensya para sa peace and order. Kaugnay, pakinggan natin muli ang tinig ni Executive Secretary Ralph Recto. Okay, Bombo Bea, kumusta naman ang kumbaga dagdag puwersa mula sa panig ng iba pang mga uniform personnel maliban sa pambansang pulisya, yung kanilang koordinasyon? Ang Armed Forces of the Philippines ba ay meron ding presensya dyan sa mga events na yan, Bombo Bea? Yes, Bombo Dennis, no, bagamat hindi ito tuwirang sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa panig ng militar, meron ding mga nakaantabay na presensya ng militar doon sa mga paggaganapan nitong mga pagpupulong, partikular na itong mga ongoing activities para pa rin yan sa ASEAN Summit 2026. No, maliban dyan, pinalakas na din at nakahanda na ang ibang mga assets ng Philippine National Police at pati na rin yung pagpapalakas ng 911 hotline upang magamit sa mga anumang insidente sa gitna man ng mga pagpupulong. Gayon din yung Joint Task Force na binuo ng Office of Civil Defense na siya namang nakatutok sa kahit anumang mga sakuna at kalamidad na posible ring makaapekto sa daloy na magiging summit, Bombo Dennis. Okay, sige, pakinggan natin ang mga karagdagan pampahayag dyan ni Executive Secretary Recto, kaugnay pa rin ng ilang preparasyon. Sabi niya, siguraduhin natin kasama ang DILG at PNP na safe lahat ng ating mga dignitaries. We will be holding something like 650 meetings this year. So, like I said, it's going to be a big task for everyone. But everyone is cooperating, so we're confident that we will be able to put off a good show, so to speak. Yes. As we monitor, sir, the presence of the other countries as well as yung ating security-wise, is there any threats to be assessed, sir, as we monitor? So far, there is none. Yan nga yung tinig no na Executive Secretary Ralph Recto mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Bea Pinisa para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.